share din po sa inyo. So, salamat po sa pag-welcome. At sa umagang ito po ay pag-uusapan po natin yung tungkol sa resurrection. So, may mga ibang group of denomination hindi naniniwala na mayroong resurrection. Pero sa Bible ay may mga record tungkol po sa resurrection. So, may mga pag-uusapan po tayo, mga scriptures from the Bible. Isa yan sa mga alamin natin. Pero bago ang lahat, gusto kong buksan ang mga Biblia natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Timothy chapter 2, verse number 2, and things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man who shall able to teach others, or who shall able to teach others also. So, isa sa mga goal natin kung bakit meron tayong ganitong pagtitipon ay mag-develop, mag-train ng mga ngaral. Okay, hindi naman lahat ng panahon or habang buhay na tayo ay tagapakinig, may time din na tayo ay tagapagturo. Okay? So, yan yung isa sa mga gusto nating i-consider. The things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to a faithful man who shall be able to teach others. Kayo ba ay nangarap na magiging teacher din o preacher ng salita ng Diyos? Kayo ba ay nasa isipan nyo din po na pagdating ng panahon ay mangaral din? Dapat. Kasi sa panahon natin ngayon, kukunti lang po ang mga talagang nagtuturo sa salita ng Diyos. Mas karamihan ngayon ay more on nag-assume na ang kanilang itinuturo ay galing sa Panginoon. Ang Bible po natin ay malinaw na dapat nating alamin at pag-aralan. So, mayroong isang tanong ayon kay Job regarding sa pagkabuhay. Dito po sa Job chapter 14, ito pong sinasabi niya, Job chapter 14. Ano po na dito sa Job 14 verse 14. May tanong si Job, if a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait, till my change come. So, ano yung tanong ni Job? Pag namatay ba ang tao ay mabubuhay pa kaya? So, mayroon siyang idea ng actual resurrection. Itong si Job, kaso lang, hindi malinaw sa kanya yung tungkol sa resurrection. Dahil may question, kung baga nagtatanong siya, pag namatay ang tao, mabubuhay pa kaya? At isa pang tinanong niya sa Job 14 verse 10, ano pa yung tinanong niya? But man dieth, and wasteth away. Ye man giveth up the ghost, and where is he? So, nasaan? Sabi niya, pag namatay ang tao, nasaan ka pupunta? Kung mamamatay man, mabubuhay kaya siya. So, yun po ang senaryo na kailangan nating alamin dito po sa sinasabi ni Job. Pero nung dumating ang ating Panginoon, okay, so
before the death of Jesus Christ. So nandito, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, anong sinabi niya sa John chapter 11? Sige, John chapter 11, verse 25. John 11:25. Ito po yung sinasabi. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall believe. So, yung tanong ni Job ay sinagot ng Panginoon. Kung titignan natin yung scenario, mayroong tanong si Job at sinabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. So, sabi ng Panginoon nung siya'y nandito, ang tao pag namatay ay mabubuhay. Ayon sa ating Panginoong Hesus. At ang sinabi niya, ang condition na makikita natin dito, sabi niya, I am the resurrection and the life. He that believeth in me. Ano yung condition? During his time, dapat maniwala sa Kanya. So mayroong resurrection sa mga taong naniniwala sa Kanya. Yun yung gusto niyang iparating doon sa mga tagasunod niya na kung ang tao ay mamatay, mayroon pong resurrection. At sinabi niya, yung mga naniniwala sa Kanya. Okay. So, nung sinasabi ng ating Panginoon, ang mga disciples kaya ay totally naniniwala sa Kanyang sinabi. So, yun pong isa sa mga issue. Nung sinabi ng Panginoon na mayroong resurrection, sinabi niya sa mga apostles. So, mayroon siyang kasama 12 apostles during his time. Mayroong 12 apostles na kanyang kasama. Actually, itong 12 apostles ay pinili niya para sa 12 tribes of Israel. Okay? 12 tribes of Israel. So, 12 apostles representing the 12 tribes of Israel. So, gusto kong pansinin muna natin para magkaroon kayo ng idea bakit daw silang pinili niya. Ang dami ng tao, bakit 12? Dahil mayroong 12 tribes of Israel. Ang 12 apostles, sila yung representative dito sa 12 na tribo ng Israel. So kung hindi ka kasama sa 12 tribo ng Israel, ay dito ka sa isang group, tinatawag na Gentiles. Okay? Kasi, ang 12 apostles for the 12 tribes of Israel, yung anak ni Jacob. So kung hindi kayo kasama sa 12 tribes, sa anak ni Jacob, nandito tayo sa isang group of people. Outside the 12 tribes of Israel, Gentiles. So nung kinausap ng ating Panginoon sa time na ito regarding resurrection, yung mga apostles kasama niya. Dito po sa Matthew chapter 10, sa Mateo chapter 10 verses sa verse 1 and then 5 to 7, dito po natin makikita yung mga apostles tinawag ng Panginoon at binigyan ng authority. Ito yung sabi niya, and when He had called unto Him His 12 disciples, He gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease. Yung mga apostles na ito, ay mayroon silang authority habang sila'y nangangaral, kailangan po silang mag-perform ng mga
mga bagay na ito regarding po sa power against unclean spirits, and then to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of disease, habang ipinapangaral nila ang Ebanghelyo. So, ito yung utos ng Panginoon sa verse 5 hanggang 7. Ang utos ng Panginoon sa mga 12 apostol na ito po sa verse 5, "These 12 Jesus sent forth." So this 12, referring to the 12 apostles, sent forth, and commanded them, saying, anong sabi? "Go not into the way of the Gentiles." The 12 apostles were prohibited to go to the Gentiles, but go rather to the Israelites. Dito po sa verse 6, "But go rather to the lordship of the house of Israel." So ang mission ng mga apostles sa time na ito ay dito sa 12 tribes of Israel, and then sinabihan sila, huwag kayong pumunta sa mga Hintil. Ang mission nila saan? Israel. So that Jesus Christ with the 12, then the 12 apostles were commanded to go not to the Gentiles, but go rather to the Israelites, to the lordship, the house of Israel. Maging si Jesus Christ, ganun din. Ang kanyang mission only for these people. Matthew chapter 15, verse 24. Matthew 15, 24. "But he answered and said, I am not sent, but unto the lordship of the house of Israel." So, si Jesus Christ ay isinugo din only to the lordship of the house of Israel. Pumili siya ng 12 at inutusan to the lordship of the house of Israel. Another verse sa Romans 15 verse 8. Patunay na si Jesus Christ before, bago siya namatay, ang kanyang focus ay sa mga Israelites. Romans 15 verse number 8. "Now I said that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers." Ano yung sabi ng Panginoon? Sabi niya, dito po sa verse na ito, ay mayroon pong a message of confirmation. So yung nangaral ang ating Panginoon, actually a confirmation what was promised. Dito sa verse 8, "Now I said that Jesus Christ was a minister of the circumcision." The circumcision in the Bible referring to the Israelites. Sabi dito, Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God. So, ibig sabihin, sa time na ito, ang focus ng ating Panginoon ay ang mga Israelites. Bago siya namatay, ito po yung kanyang focus. Ay nung sinasabi niya, I am the resurrection, ang kanyang kinausap that time, yung mga followers dito, na kung sino maniniwala sa kanya ay kahit sila ay mamatay, sila din ay mabubuhay. So dapat maniwala. So, marami bang naniniwala sa time na ito? Meron po konti lang. Ang tawag po is little flock. Okay, little flock. Galing po dito sa 12 tribes of Israel, mayroon pong ilan na convert. May ilan na naniniwala sa ating Panginoon. Ito'y tinatawag na little flock. Ano ba ang gospel nung time na itinangaral ang ating Panginoon? Even the 12 apostles. Dito po sa Matthew, balik tayo sa Matthew chapter 10,
verse 7, doon po natin malalaman kung anong ebanghelyo ang kanilang ipinapangaral. Matthew chapter 10 verse 7. And as ye go, preach, saying, the kingdom. So, ang ipinapangaral is tungkol sa kingdom. The kingdom of heaven is at hand. In Mark chapter 1, in Mark chapter number 1, verse 14. Mark 1:14. Now after that John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom. So, yun po yung sinasabi dito sa Mark 1:14. Even the Lord Jesus preaching the kingdom. And the apostles introducing the kingdom. The 12 apostles, and ang laman po ng ebanghelyong ito ay tungkol po sa miracles. Sa miracles at saka yung healing, and then signs and wonders. So kasama po dito. And then yung pag-perform ng miracles. Sa time na ito, yun po ang kanilang inintroduce. Kaya sa Matthew chapter 10 verse 23 to 25, ito po yung sinasabi. Sa Matthew chapter 10 sa dito po chapter 4 sa 23. Chapter 4, 23. Ito po yung sinasabi dito. And Jesus went about all Galilee, teaching in the synagogues and preaching the gospel of the kingdom. So ang gospel po, gospel of the kingdom, and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. And his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with diverse disease and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and Jerusalem, and from Judea, and from beyond Jordan. So ipinapangaral ang tungkol sa kingdom, and then yung mga miracles, healing, signs and wonders, at kasama po doon mayroong tinatawag na resurrection din, yung pagbuhay sa mga patay. Resurrection, kasama din doon sa kanilang mission. And then, in Jesus' name, kailangan, habang ipinapangaral nila ang tungkol sa paghari ng Panginoon, they were performed miracles, healing, signs and wonders, and even pagbuhay ng mga patay through sa pangalan ng Panginoon. So mayroon pong power sa pangalan ng Panginoon, lalong-lalo na sa time na ito. Okay? Lalong-lalo na sa time na ito, ay kailangan nilang i-perform ang mga yan. Dahil yun yung utos at yun din ang ginawa ng ating Panginoon during His earthly ministry. Alright, so, ang tanong, papaano yung mga hindi naniniwala sa Kanya? Mayroon din kayang pagkabuhay sa mga hindi naniniwala sa Kanya? Meron din. Okay? Kahit sinabi ng Panginoon na sa mga naniniwala sa akin ay mabubuhay. Pero yung mga unbelievers kaya, meron din, mabubuhay sila for judgment. Ang mga believers mabubuhay hindi for judgment, for everlasting life. Yun po yung isa sa mga
sinasabi ng Panginoon. Kaya dito sa John, mayroong na-mention sa John chapter 5, verse 29. John chapter 5, verse 29. 5:29, ito pong sabi, "And shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation." So mayroon pong dalawa na mention na resurrection for the believers, okay, sa mga believers, and then sa unbelievers. So sa mga believers, mamaya po alamin natin ilang klaseng believers ba. So yun yung isa sa mga alamin din po natin kung pag-uusapan ang resurrection. Dito sa binasa natin, ang tinutukoy dito, the resurrection for the believers, resurrection for unbelievers. So mayroong resurrection mararanasan sa mga kingdom believers. So yung mga believers during this time, ang tawag po, kingdom believers. Kingdom believers, mayroong resurrection. Unbelievers, mayroon din pong resurrection. Sa time na ito, ang mga hintel ay iba ang description ng mga hintel. Kasi ang focus ng Panginoon, Israelites. Paano itong mga Gentiles during sa time na ito? Ano ba ang description ng mga hintel? Dito po sa Ephesians chapter 2, verses 11 to 12, Ephesians chapter 2, 11 and 12, "Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh." Sa Ephesians chapter 2, verse 11 and 12, ang ano doon is time past. Ano daw ang description ng mga Gentiles under the time past? Sabi dito, "Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at the time ye were without Christ." Ito pong mga Gentiles were without Christ. Ano pa? Aliens, being aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. So, kung titignan po natin yung description ng mga Gentiles sa time na ito, without God, without Christ, no hope, aliens, strangers. Hindi katulad ng Israel, sila po yung covenant people, peculiar people, royal priesthood, holy nation. Yan po yung description ng Israel sa time na ito. Kaya, ang Panginoon ay naparito upang iligtas ang mga Israelites from their sins ayon sa Matthew chapter 1 verse 21. Ang purpose ng Panginoon kung bakit siya ay naparito, iligtas niya ang kanyang bayan. In verse 21, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." So Jesus Christ came to save his people from their sins. Yung mga Gentiles ay hindi kasama doon sa bayan ng Panginoon during this time, under the time past. Okay? Binasa natin, under the time past, mga Gentiles, walang pag-asa. Walang Diyos, walang Kristo. Totally, walang relasyon under sa time na ito. So, ang purpose ng Panginoon, kaya siya nandito, iligtas ang Israel. At may mga nag-respond doon sa kanyang pangalan. Ito nga po yung tinatawag na little flock. At yung little flock, sila po yung pinangakuhan ng kaharian. In Luke chapter 12 verse 32, Luke chapter 12 verse 32. Luke 12:32, ito po. "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." So sa kanila po ipinangako
itong kaharian ito sa mga naniniwala. Pero, ito po ang isa sa mga nakakalungkot po. Instead na tanggapin nila ang Panginoon sa bayang Israel para matupad ang propesiya, ang ginawa po nila ay kanilang pinatay. Okay? Ang nangyari po ay kanilang pinatay ang Mesyas. Pero sabi ng Panginoon na siya din ay mag-resurrect. Okay? Sinabi din niya na siya ay mag-resurrect. Sinabi niya sa mga apostles, sinabi ni Jesus Christ na siya ay mamatay at siya ay mag-resurrect. Itong mga apostles naman, no idea. Bakit? Sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay at sa ikatlong araw siya ay mag-resurrect. Wala silang idea. Okay, dito po sa Lucas, Luke 18:31 to 34. Luke 18:31 to 34. Sinabi ng Panginoon sa mga apostles na siya po ay mamamatay, pero sa ikatlong araw siya ay mag-resurrect. Dito po sa verse 31, and he took unto him the 12, referring to the 12 apostles, and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. 33, and they shall scourge him, and put him to death. And the third day, he shall rise again. Verse 34, naunawaan kaya ng mga apostles, and they understood none of these things, and the saying was hid from them. Neither knew they the things which were spoken. Ano po ang nangyari? Sinabi ng Panginoon na siya'y papatayin at siya'y mag-resurrect. Tama? Siya'y mag-resurrect. Yung mga apostles, hindi nila naunawaan yung sinasabi ni Kristo. Nakuha yung point? Dahil hindi nila naunawaan, anong ginawa? Sa 34, and this saying was hid from them. Itinago na lang. Hindi naunawaan. Kaya ang ginawa ng itinago na lang sa kanila dahil yung sinasabi ni Jesus Christ na siya'y papatayin at sa ikatlong araw mag-resurrect, pero yung mga apostles no idea. Parang kung titignan po natin, naniniwala kaya yung mga apostles ng resurrection during his time? Kahit sinabi ng Panginoon, sa mga naniniwala sa akin, pag sila'y namatay, sila'y mabubuhay. Pero nung sinabi ng Panginoon Jesus na siya na mismo ang papatayin at sa ikatlong araw siya'y mag-resurrect, hindi nila naunawaan. Pwedeng hindi sila naniniwala noon ng resurrection. Yung mga kasama niyang mga apostles, possible, hindi sila naniniwala ng resurrection dahil yung sinabi ng Panginoon, hindi sila naniniwala. Nag-alangan pa. Yung sinabi pa ni Jesus Christ na siya'y papatayin, hinahadlangan pa ni Pedro na hindi ito mangyayari. Ano sabi ng Jesus Christ? Get thee behind me, Satan. Bakit sinabi ni Jesus Christ yun kay Pedro doon sa Matthew 16? Get thee behind me, Satan. Yes, kasi ang death ni Christ kailangang matupad. Bakit? Propesiya po ito. Ang pwedeng humadlang lang po sa prophecy si Satanas. So sinabi ni Pedro na hindi mangyayari yan, Panginoon. I-propesiya yun, namamatay din siya. Naka yung point? So, yung resurrection propesiya din. Bakit itong mga apostles, hindi sila naniniwala na yung resurrection ay part din ng propesiya na siya'y mamatay, and then, ilibing, then, mag-resurrect sa ikatlong araw. Yung mga apostles hindi naniniwala. Kaya, yung
sinasabi ng Panginoon, itinago na lang sa kanila. Pero, sinabi din niya, mayroong magpapaliwanag sa inyo ang banal na Espiritu. So, kung hindi nila naunawaan yung sinabi ng Panginoon during His earthly ministry before His death, sinabi din ng Panginoon na kailangan kong umalis, pero mayroong darating. At siyang magpapaliwanag. Ibig sabihin, yung sinabi sa Luke 18:31 to 34, yung hindi nila naunawaan, ay later on ipapaunawa sa kanila. Nakuha niyo point? Later on, ipapaunawa sa kanila. Alright. So, ang Panginoon ay nag-resurrect. Sa ikatlong araw, siya po ay nag-resurrect ang ating Panginoon. Marami bang nakakita yung kanyang resurrection? Yes, marami po. Marami pong nakakita sa kanyang resurrection. Mayroon pong more than 500. Gusto kong basahin dito sa 1 Corinthians 15, start na lang sa verse 1 hanggang 8. Para makita niyo po yung kung totoo ba na siya ay nag-resurrect, mayroon bang nakakakita. Dito po sa 1 Corinthians 15, 1 to 8, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again. So, buried, death, burial, and then resurrection. And He was buried and rose again the third day, according to the Scriptures. Then, nung siya nag-resurrect, ito po sa verse 5, and that He was seen of Cephas, then of the 12. After that, He was seen of about 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that, He was seen of James, then of all the apostles. And the last of all was seen of me, referring to Paul, also as of one born out of due time. So may more than 500, siya po yung nakita na nag-resurrect. Sino po? Si Jesus Christ. Ngayon, na-recognize ba ng mga apostles ng kanyang resurrection? Nag-alangan din sila eh. Okay? Hindi rin sila totally naniniwala. Later on, yung may nag-report sa kanila na si Jesus Christ ay nag-resurrect, agad pumunta yung mga apostles, lalo kay Pedro, pumunta doon kung totoo ba na siya'y nag-resurrect. So, napagkaalaman nila na totoo nga. Bakit? Dahil yung tomb ay empty. Wala na doon. So, patunay na totoo yung sinabi ng ating Panginoon. Pero itong mga apostles, parang mayroon pa rin doubt. Baka naman ninakaw. Baka naman may kumuha or ano man dyan. Ang dami pong mga assumption, speculation sa time na ito. Pero doon sa binasa natin, nakita siya more than 500 katao na siya'y buhay. Ngayon, ito po ang ginawa ng Panginoon. Na-recognize siya na siya yung risen Lord. Siya ay nag-resurrect at siya po ay aakyat. Bago siya umakyat, i-commission muna niya yung mga apostles. Matthew 28:19. Yun yung sinabi ng Panginoon doon sa mga apostles. Dito sa Matthew 28:19, ito yung mission ng mga apostles.
Kasi nga, na-recognize na nila na si Kristo ay nag-resurrect, yung kanilang guru, teacher, rabbi, ay nag-resurrect. Dito po sa Matthew 28:19, Go ye therefore and teach all nations. So itong mga apostles na ito, pupunta na sila ngayon sa nation. Ipapangaral na nila yung na si Kristo yung nag-resurrect. Ipapangaral ng mga apostles na nag-resurrect ang Panginoong Hesus. Dahil dito po sa time na ito, ipinapangaral nila na si Kristo na pinatay ay nabuhay. Yun yung ipinapangaral ng mga apostles. Pero sabi ng Panginoon, antayin niyo muna ang Espiritu. Antayin niyo muna ang Espiritu dahil kahit alam nila na ang Panginoon na nabuhay, pero kung wala yung Espiritu na magpapaliwanag, paano nila ipapangaral all nation? Dito po sa Acts 1:8. Sa Acts 1:8, ito po yung sinabi ng Panginoon. Ito after the resurrection Resurrection pa lang ng ating Panginoon itong pinag-usapan natin. Okay? So, sa Acts chapter 1 verse 8, ito po yung sinasabi verse 8, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, referring to the apostles, upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem. So start. Ang una nilang mission is Jerusalem, and then after that Judea, and then next is Samaria, and then number 4, Gentiles. Ito, kumbaga last. Ayan. Kung papansinin natin yung Gentiles ay unti-unting naging part. After the resurrection, ang mga apostles ay inutusan sila na pumunta sa lahat ng bansa, pero start sa Jerusalem, uunahin nila yung Israel. Okay, unahin nila yung Israel. Kasi Jerusalem, Israel, and then Israel mix. Israel. So yun yung step na gagawin ng mga apostles at ipapangaral nila yung risen Lord. Na si Kristo ay namatay at binuhay. Pero sabi dito sa binasa natin, antayin mo na ang Espiritu dahil siya yung magpapaliwanag. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon dito, yun po ang ituturo ng Espiritu sa kanila. Dahil sabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 7, ito po yung sinabi niya, pag hindi daw siya umalis, hindi darating yung Comforter or the Holy Spirit. Ito sa John 16 verse 7, Nevertheless I tell you, the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him. Sabi niya, I will send him unto you. So kailangan muna niyang umalis at darating yung Comforter, the Holy Spirit, in chapter 14 verse 26. John 14, 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Ano daw gagawin ng Espiritu pag darating? Sabi doon, He will teach you all things. Malalaman na nila yung mga bagay na dapat nilang ipapangaral sa tulong ng Espiritu, and bring all things to your remembrance whatsoever I said unto you. Lahat ng sinasabi ng Panginoon dito ay ipapaintindi ng Espiritu pag ito'y darating.
yung naitago na mensahe, yung sabi ng Panginoon doon sa Luke 18:34, ang mga bagay na ito ay itinago dahil hindi nila naunawaan. Pagdating ng Espiritu, pagdating ng Holy Spirit, ipapaunawa po sa mga 12 apostles. Ipapaunawa po lahat ng sinasabi ng Panginoon. Doon, isinama niya yung resurrection. Hindi pa naman siya namatay, pero sinabi na niya. Okay? Sinabi na niya na sinong maniniwala sa Kanya ay mabubuhay, mag-resurrect. At yung sinabi ng Panginoon na ako ay pupunta sa Jerusalem at papatayan, ikatlong araw, mag-resurrect. Hindi nila naunawaan, itinago ng Panginoon yung mga bagay na yon, pero sinabi niya na siya ay aalis, pero mayroong darating, at yung darating Holy Spirit, yan yung magpapaintindi sa inyo. Kaya dito po, sa time na ito, ipinapaintindi ng Espiritu sa mga apostles dahilan na sila'y nangaral. Okay? Kaya dumating ang Espiritu sa Acts 2. Acts chapter 2 verse 1 to 4, dito po, malalaman natin na yung mga apostles at yung iba pa ay nakapagsalita sila ng mga wika ng iba't ibang bansa. Bakit kaya kailangan nilang magsalita ng ibang wika? Ang mission nila ay malawak. All nations. Dapat alam nila yung mga dialect ng iba't ibang lugar kasi ang mission nila lumawak na. Unlike here, dito po, pinagsabihan sila, go not into the way of the Gentiles, but go rather to the lordship of the house of Israel. Kumbaga, nation lang. Nation. Referring to one nation, one group of people here. But after the resurrection of Jesus Christ, the 12 apostles were commanded to go all the nations. Lumawak yung kanilang mission, tama? Kailangan nila na makapagsalita ng mga iba't ibang wika. Dito po sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. Acts chapter 2, verses 1 to 4. Verse 1, and when the day of Pentecost was fully come. So ito po yung time ng Pentecost. Ito po yung fiesta ng Israel, Pentecost, Feast of the Pentecost. At dito po na-fulfilled yung propesya ni Propeta Joel. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. Then so number 5, and there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. Then so verse 6, now, when this was noise abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language. Na first time nilang narinig na yung mga tao ay nagsalita ng mga iba't ibang wika. At anong nangyari sa verse 7? And they were all amused, and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? Hanggang verse 10, na nandoon yung Galileans, Parthians, Medes, Elamites, iba't ibang klaseng dialect, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, at marami pa. Nakapagsalita sila ng mga iba't ibang wika. At ito po ay naging effective po sila habang ipinapangaral na si Kristong namatay at binuhay. Okay? Binuhay ng Diyos. Yun yung isa sa mga ipinapangaral ni Pedro sa Acts chapter 2, 36 to 38. Anong sabi niya sa Acts 2, verse 36? Sabi dito,
Therefore, let all the house of Israel, remember, house of Israel, knew assuredly that Jesus, that God hath made that same Jesus whom ye crucified, both Lord and Christ. And now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? So verse 38, Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. So yun yung sagot ni Pedro doon sa mga Israelites na na-convince na itong si Jesus, siya yung long-awaited Messiah, at naniniwala sila, nagtatanong, anong dapat namin ngayong gagawin? Sabi ni Pedro, repent and be baptized. Okay? For everyone of Israel, for the remission of sin. Sins doon sa kanilang pagpako. Bakit? Pinatay nila without knowing, hindi nila alam na siya pala yung long-awaited Messiah, kaya kailangan nilang mag-repent doon sa kanilang ginawa na pagpatay. Okay? So, maraming na-convert? Yes, ang daming na-convert. Ang daming na-convert sa Acts 2:41, Acts chapter 2, verse 41, mayroon pong 3,000 souls added to the church. 3,000 sa isang araw, 3,000. Doon sa Acts chapter 2, verse 41, then the day God received His word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Maraming na-convert during sa time na ito, nung ipinapangaral ni Pedro ang Panginoong Jesus na binuhay ng Diyos. Dito po sa Acts chapter 4, verse 10. Acts chapter 4, verse number 10. Ito po yung sinasabi. Be it known unto you all to all the people of Israel. Ang audience ni Peter, mga Israel kasi yun po ang pinaka-concern nila. Yung mga Gentiles hindi po. Ang pinaka-main focus ng mga apostles, dahil tinawag sila for the 12 tribes of Israel, so dapat ang kanilang uunahin yung mga Israel. And after that, ang mga Israels pag na-convert, maging channel of blessing sila sa mga Gentiles. Kumbaga, ang mga Gentiles ay huli na sila. Si Pedro ay nangaral dito sa verse 10, Acts 4 verse 10, be it known unto you all and to all people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified. Sabi niya, sa pangalan ng Jesucristo taga Nazaret na inyong pinatay, then binuhay ng Diyos. Sa verse 10, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by Him doth this man stand here before you all. Pagdating sa verse 12, neither is there any salvation, any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So yun yung mensahe sa time na ito, ipinangaral na si Jesus nag-resurrect. At maraming na-convert, 3,000. Sa Acts 5, 5,000. Sa ibang chapter, ang dami pang naidagdag sa mga converts. At dahilan na sa pangangaral na yon, hindi na nagustuhan, kaya para mahadlangan yung pagdami, lumabas itong pangalang Saul, patayin ang mga believers. Siyempre, kasama yung 3,000, yung ito po, sa pamagitan ni Pangunan ni Saul. At isa po sa mga plano ng Sanhedrin, since Saul was a member of Sanhedrin, ang plano, patayin, hadlangan ang mga believers. In Acts chapter 8, verse 1, and Saul was consenting unto his death, and at the time, there was a great persecution against the church which was in Jerusalem, and they were scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen of his burial and made great lamentations over him. As for Saul,
He made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women committed into prison. So, ano pong nangyari? Sa verse 4, therefore they were scattered abroad and went everywhere preaching the word. So, natakot sila. They scattered. So ngayon, itong si Saul ay dahilan na kung bakit they scattered ang mga followers ng ating Panginoon sa time na ito dahil sa persecution. So, nung na-scattered ang mga believers, nagturo sila sa iba't ibang lugar, nagtayo sila ng mga synagogue, at nalaman ni Saul, pupuntahan niya, katulad ng sa Damascus, dito sa Acts 9. Pero, hindi siya nakarating doon nung malapit na siya sa Damascus, dito po ay na-convert. So, hindi siya natuloy na mag-persecute. Dito po sa verse 1-5, and Saul yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. Ang ginawa pala ni Saul sa dito po sa Acts 9:1-5 ay ang purpose talaga niya patayin ang mga believers at saka parusahan, pahirapan. Ganun po. Then sa verse 2, and desired him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. And as he journeyed, he came near to Damascus, and suddenly there shined round about him light from heaven, and he fell on the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why hast thou persecuted thou me? So verse 5, and he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. So, sa puntong ito, itong si Saul, hindi siya natuloy sa Damascus para mag-persecute sa mga believers, siya po yung na-convert. Ngayon, nung siya na-convert, good news, ipinadala siya dito sa mga Gentiles. Ipinadala siya sa mga Gentiles, kaya itong Saul, pinalitan ng pangalang Paul. Paul. Ang pangalan, ibig sabihin, Gentile name. Paul, apostle to the Gentiles. Okay? Dito po sa Romans 11, Romans 11:13, siya po ang apostol ng mga Hintil. Okay? Romans 11:13, For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles. Kung ang mga 12 apostles for the 12 tribes of Israel, ngayon po, good news, ang Panginoon pumili ng apostol para sa ating mga Hintil. Sino po? Si Apostle Paul. Ibig sabihin, before Apostle Paul, ang mga Gentiles, walang apostle. Kasi ang apostle na pinili ng Panginoon for the 12 tribes. Okay? For the 12 tribes. So, si Apostol Pablo ba ay nangaral din ng resurrection? Katulad ng nandito? Yes. Nagtuturo din siya. Kaya nga doon sa 1 Corinthians, na-mention din niya, 1 Corinthians 15, 1-4, yung sa binasa natin. Balikan lang natin ha. 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Ito yung sinasabi niya, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried and rose again the third day, according to the Scriptures. So ipinangaral din ni Apostle Paul ang tungkol sa resurrection. So, ito po ang good news sa time na ito. Kung ang mga apostles ipinangaral ang tungkol sa kaharian, si Apostle Paul ay ang kanyang ipinapangaral ay tungkol sa grace ng Panginoon. Dito po sa Acts 20, Acts 20:24, sa kanya po ipinagkatiwala ang Ebanghelyo, Acts 20:24,
But none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy. And the preaching which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. So, ipinangaral ni Apostle Paul yung ginawa ni Kristo sa cross, His death, burial, and resurrection, na kung paniniwalaan yung ebanghelyo na yon, ang tao ay saved. Yung tao na yon ay saved. Dapat maniwala sa ebanghelyo, the gospel of the grace of God. Okay, in this present time, siya ay saved. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. 8 and 9. Ito po ang sabi ha. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So si Apostle Paul, ang kanyang presentation, hindi katulad dito. Ang kanyang presentation ay yung mismong work ni Jesus Christ. Yung ginawa niya mismo sa cross. Yung sinabi ni Pedro, si Kristo na inyong pinatay, mayroong blaming. Biniblame niya Israel. Si Kristo na inyong pinatay, binuhay ng Diyos. At nung sila'y na-convert, sabi pa nila, ano dapat namin gagawin? Sabi niya, repent and be baptized, every one of you, for the remission of sins. Kasalanan nila, yung pagpatay sa Mesyas, kailangan nila mag-repent. Unlike here, ang ipinapangaral ni Apostle Paul, yung mismong good news ng cross. Yung good news ng cross, yun ang ipinapangaral ni Paul. Kaya balik tayo sa Corinthians, 1 Corinthians 15, yung sabi niya, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Pagpapaniwalaan ito, sabi niya, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you. So Apostle Paul, introducing the finished work ng ating Panginoon, na kung ito'y paniniwalaan, sila po ay masave at magiging part sa tinatawag body of Christ. Alright? Body of Christ. Maging Gentiles at Israel. Kasi sa time ni Apostle Paul, ang Israel pangangaralan din, ang mga Gentiles papangaralan din, dahil sa time na ito, walang distinction. Unlike before, Israel and Gentiles mayroong distinction, pero during this time, wala na pong distinction. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse Ephesians chapter 2, 13 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Verse 13, but now. Ibig sabihin now. But now. Sa ngayon. So ito, time pass. Time pass. But now. Okay? So now. Sa time natin ngayon. But now. Verse 13, but now in Christ Jesus, who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Sino po yung far off? Mga Gentiles sa time na ito. Far off, that time ay mga referring to the Gentiles. At anong nangyari after the death of Jesus Christ? Sila'y nailapit through the blood of Christ. Sabi niya, were far off, are made nigh by the blood of Christ, for He is our peace, who has made both one. He had made both one. Itong dalawang ito, the Gentiles and Israel, ginawang isa na lang. Ginawang one. Both one. For He is our peace, who has made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Noon kasi mayroong wall. Okay, mayroong wall of partition. Wall of partition. So, ang ginawa ng Panginoon, siya namatay, inalis yung wall of partition,
And then, pinag-isa yung dalawang group under the But Now program. Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man. So, pinagsama itong dalawa. Kaya pag ang Israel maging Gentiles naniniwala sa gospel of Christ, the gospel of the cross, the gospel of grace, sila po ay saved. Gentiles saved. At tatawagin body of Christ. So pag sinasabing body of Christ, composed of Israel and Gentiles na na-convert nung sila'y naniniwala sa ipinapangaral ni Apostle Paul under the But Now program. Dahil sa verse 16, and that he might reconcile both unto God in one body. Okay, so yung dalawang group na ito, reconcile unto God. Lahat ng naniniwala sa Ebanghelyo na tinanggap ng apostol natin na si Apostol Pablo, sila po ay ligtas. Okay? Ngayon, ang mga believers na ito, saan sila pupunta? Pag namatay ang mga believers. So, ito po, ang good news naman dito, ang mga believers under this present time ay citizens in heaven. Heavenly citizen. Okay? So, ang citizenship ng mga believers here ay dito po. Kaya, sa pamamagitan ng caught up or rapture, pupunta lahat ng mga believers. Kaya may dito banda po, mayroong mangyayaring resurrection. Mayroong resurrection, and then, pag nag-resurrect, akyat na po doon ayon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ito po, basahin ko lang. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Ito po. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, verse 14 for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which are asleep in Jesus will God bring with him. 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. The dead in Christ, ito po yung dead in Christ, na sila'y mag-resurrect. Okay, dead in Christ. Christ first. Dito sa verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So, may resurrection muna, and then sabay-sabay na pong akit. So ulitin ko po, mayroong resurrection po sa mga believers. Mayroon pong resurrection na maranasan po ng mga believers. While waiting po dito, ito po yung pag-asa natin na ang mga mananampalataya under the But Now program, kung mamatay, may resurrection. Kung buhay, pagdating ng time na ito, babaguhin lang yung katawan into glorified body. Katulad ng katawan ni Jesus dito sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Philippians chapter 3 verse 20. Verse 20, referring to our citizenship. For our conversation or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. And then verse 21, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able
He is able even to subdue all things unto Himself. So ang katawan ng mga believers, itong physical body, papalitan ng glorified body. So katulad ng katawan ng ating Panginoon, glorified body, at yung mga, ganun din yung mga nag-resurrect, glorified body. Yung mga buhay pa, pagdating ng time na ito, babaguhin into glorified body. Another verse in 1 Corinthians chapter 15 verses 52 to 53. 1 Corinthians 15. Verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Nakita niyo po na in a twinkling of an eye, yan pong description sa rapture, ang ating katawan babaguhin into immortality. Yung mortal to immortality. Yung earthly into heavenly. So, tayo ba'y naniniwala na ang ating katawan ay babaguhin ng Panginoon according sa verse? Yes, babaguhin ang ating katawan into glorified body at gagawing heavenly. Okay? Gagawing heavenly. So yun po. Pero paano po ang isang tao makakapunta doon? Dapat maniwala sa Ebanghelyo. Hindi po siya pupunta doon na hindi siya believer. Hindi siya pupunta sa heaven kung siya ay unbeliever. So ngayon, after this rapture, ang programa ng Panginoon sa Israel ay itutuloy. Kasi hindi natupad na maghari ang Panginoon kanilang pinatay. Kaya pagdating dito, yung mga Israel and Gentiles na magkakasama sa time na ito ay babalik sa dating estado. Hiwalay ulit. Ganon din yung mga Gentiles. Hindi ulit sila magkakasama sa time na ito after the rapture. So ngayon, sa prophecy, mayroong 7 years na lang ang kulang para ang Panginoon maghahari sa Israel. Kaso lang, ang 7 years na ito na i-describe as Great Tribulation according to Daniel. Great Tribulation according to Daniel. Sa Jeremiah, tinatawag itong Jacob's Trouble. Sa Matthew chapter 24, verse 15 to 22, ito po ay tinatawag na Great Tribulation. 7 years, ang kulang na lang para ang Panginoon ay maghari sa bayan Israel. So, pag natapos ng 7 years, Panginoon, babalik na siya. Kasi 7 years lang ang kulang. Si Propeta Daniel, mayroon siya propesya, 490 years. According to Daniel chapter 9, 490 years ang Panginoon babalik, maghahari. Kaso lang, 483 years, siya po ay pinatay. So mayroong kulang na 7 years. Mayroong kulang na 7 years. So ang 7 years na ito ay hindi pa nag-operate dahil ang Panginoon nag-open ng panibagong program na inireveal kay Apostle Paul according to Romans chapter 16 verse 25. Romans chapter 16 verse 25. Now to him that is the power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began. So Apostle Paul received the revelation, that revelation. Ano po yun? The dispensation of the grace of God in Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 1 to 3. Ito po, Ephesians chapter 3 verses 1 to 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to your word, how that by revelation he made known unto me the mystery. So Apostle Paul received that program, the dispensation of the grace of God. Pero ito po, mayroon lang pong hangganan. Okay, itong programang ito ay temporary lang po. Kasi pag nakumpleto ang bilang ng mga Gentiles,
ay sa Romans 11:25, mag-close ang program at yung maiwan sa rapture, mararanasan po yung 7 years Great Tribulation ayon sa propesiya ni Daniel. So mayroon pong bilang, tamang bilang. Sa Romans 11 verse 25, For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conscience, that blindness in part is opened to Israel until the fullness of the Gentiles come in. So pag nakumpleto na buong bilang ng mga Gentiles na lumapit, naniniwala sa ating Panginoon, mag-close ang program, pupunta na sa langit, lahat ng maiwan, hindi nakakasama sa caught-up or rapture, ay makakaranas ng 7 years Great Tribulation. So ito po yung, ang Panginoon babalik siya, second coming. Ito po yung second coming of Jesus. So babalik siya for the second time to fulfill doon sa propesya na siya'y maghahari. Dahil si Jesus Christ siya po yung promised king dito po sa mga Israel. Kaya babalik siya for the second time. Pero dapat matapos muna yung propesya na sinabi ni Propeta Daniel na 490 years. So kailangan yung 7 years ay matapos at siya'y babalik. Anong sinasabi sa Matthew 24? After the Great Tribulation, siya po'y babalik. Matthew 24:29, immediately after the Great Tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken, and then there shall appear the Son of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So babalik ang Panginoon for the second time. Sa kanyang pagbalik, mayroon pong mangyayaring battle. Dahil ito po ang kalaban niya si Antichrist. So mayroon pong labanan. Siyempre si Antichrist ay matatalo siya, itapon siya sa lake of fire. Itapon siya sa lake of fire, si Antichrist, and then kasama doon yung false prophets. And then, pag natapos ito, magkaroon ng resurrection. Ito po yung first resurrection. Okay? First resurrection. Ito po hindi kasama doon sa propesya. Ang resurrection nito ay part kasi ito sa mystery na inireveal ng ating Panginoon kay Apostle Paul. Ang nakita lang ng mga propeta, ang nakita ng mga prophets, ilang resurrection ang nakita lang nila, mayroong first at saka second. So yung first, ito po yung mga kingdom believers. Okay, yung mga kingdom believers, ito po yung first resurrection, mga believers. Ito po yung sa second resurrection, mga unbelievers. Yan po yung sa propesya na nakita. Pero, itong programang ito ay hindi nakita ng mga propeta dahil ito'y direct revelation kay Apostle Paul na mayroong resurrection din pupuntang langit. Sa kanila dito lang sa lupa. Kaya, pag nangyari ang first resurrection, ang makakasama sa first resurrection, yung mga believers dito. Okay, under the prophetic program. Ito po under the mystery program, ang resurrection na ito pupuntang langit. Ang first resurrection, dito lang sa lupa. Kaya babalik ang Panginoon, pagharian sila 1,000 years. Dito po, balik ang Panginoon, buhayin yung mga believers noon, sa time pa ni Adan, sa time ni Adam, ni Noah, ni Abraham, sa time ni Moses din. Sa time dito nila Jesus na apostle. Yung sa time ni apostle po, lahat ng believers papuntang langit. Yung mga believers dyan dito lang sa lupa, kaya ang Panginoon babalik for the second time para matupad ang propesya. In Revelation chapter
20 verses 1 and 2, si Satanas ay huhulihin at ikukulong 1,000 years then. Verse 1, and I saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand, and it laid hold the dragon, that old serpent which is the devil, and Satan bound him 1,000 years. So si Satanas ikulong dito. Ilang taon? 1,000 years habang ang Panginoon naghari. 1,000 years si Satan dito po, ikukulong siya. Pero after 1,000 years, pakawalan siya. Dito sa verse 7 and 8, verse 7 to 10, and when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed. Pakawalan itong si Satan. After 1,000 years. Okay? And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went out unto breadth of the earth, and compassed the camp of the saints. Fire came down from heaven out of heaven and devoured them, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night. So ganun po, finally, itatapon din si Satan doon sa lake of fire. So nauna, yung si Antichrist, the false prophet, sa lake of fire. Ngayon, after 1,000 years, another resurrection. Resurrection sa mga unbelievers. Ito po yung second resurrection. Unbelievers. Lahat ng unbelievers doon, lahat. Pati sa panahon ngayon, basta unbelievers, dito po sila haharap sa great white throne judgment. Haharap po lahat, then itatapon lang din sila sa lake of fire. Dito po sa Revelation 20, 11 to 15, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death had delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire, and this is the second death. And whatsoever was not found in the book of life was cast into the lake of fire. So, lahat ng mga unbelievers, dito po, forever sila sa lake of fire. Okay? And then God created new heaven. New heaven, and then new earth. New Jerusalem. So, new heaven intended for the people in heaven. Yung mga believers here. New earth, New Jerusalem sa mga Israelites. Kasi sa kanila po yan. Yun yung pangako ng Panginoon. Jerusalem, God created New Jerusalem, and yun yung pangako ng Panginoon ng Israel, manirahan dito sa earth. God created new earth intended for these people. So, mayroong new heaven for the believers called the body of Christ. Ang citizenship natin sa heaven. Yung mga Israelites, ang citizenship nila dito lang sa earth. Dahil ang Panginoon nag-create ng new earth, New Jerusalem para sa kanila. Lake of fire, eternity din po ito para sa mga unbelievers. Sa Ephesians 1:10, ay isang pamamahala lang po. Ephesians chapter 1 verse 10, yung in heaven and earth ay isang pamamahala lang ng ating Panginoon. Kung siya namamahala dito sa earth, ganun lang din sa heaven. Ephesians 1:10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are
on earth, even in Him. So, isang pamamahala lang po ng ating Panginoon. So, ang Biblia ba ay nagtuturo ng resurrection? Yes. Ang Biblia po ay nagtuturo. Ang Panginoon ay nagtuturo ng tungkol sa resurrection. Nasa atin ang paniniwala. Kung ayaw nating paniwalaan, naku po, kawawa po tayo. Okay? Mayroong resurrection ng unbelievers? Yes. For damnation, ayon sa binasa natin kanina, parurusahan po sila forever. Mayroong resurrection sa mga Old Testament believers, kingdom believers, kaya ang pag-maghari sa kanila. Yun po yung nakita ng mga propeta, first resurrection. Ito po ay under the mystery resurrection, ang resurrection papuntang langit. Ito dito lang sa lupa. Kakaiba po ito, ang resurrection nito sa langit. Okay, sa langit yung pupuntahan. Itong under the kingdom program, ang resurrection na dito lang sa earth. Kaya po babalik dito sa lupa para matupad ang propesya. Sana po mayroon kayong naunawaan sa ating presentation regarding resurrection. Napakahalaga po na malaman natin kasi yun din ay ipapangaral natin. Yun yung pag-asa natin. Okay? Naunawaan niyo po? Nasundan niyo po? So, maraming salamat. At ibigay ko kay Pastor James. Okay. Salamat, Doc Rex, sa paliwanag po tungkol po sa... Pero nyo, wala pa tang 2 oras na explain niya po ang Biblia.